Inabisuhan na ang mga Pilipino sa ilang bahagi ng Thailand na maging alerto dahil sa nangyayaring gulo sa border ng Cambodia. Makakausap natin ngayon Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes. Magandang gabi po muli, Ambassador Paredes. Magandang gabi po, Miss Corina, at sa inyong mga tagapanood. Ilan po ba ang mga Pilipino sa Thailand, Amba? Alright, sa buong Kingdom of Thailand, there are about 40,000 Filipinos, most of whom are English teachers. Most are English teachers. Okay. Correct. Kasi sa ibang bansa, mga domestic helper, pero dito po mga guro, ano? Correct. Um, Mga skilled workers po ang nasa Thailand. Yes, ma'am. Ano po ba yung nangyayaring uri ng gulo? Kung pwede lang po ninyong ilarawan sa amin. Alright, so mayroon pong armed clashes na nangyayari ngayon sa border between Thailand and Cambodia. At yan po ay matagal na nilang alitan. Yan po ay tungkol sa kanilang border dispute. Noon pong huling ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, nagkaroon po ng signing ng declaration at nagkaroon po sila ng tigil putukan. But as of December 7, nagkaroon po ng um, reignition of the hostilities. Kaya ito, aaway na naman po sila. At yan po ay habang nag-host ang Thailand ng SEA Games. So last night, nag-opening po nagkaroon ng opening ceremonies sa Bangkok ng SEA Games at lumahok po ang ating mga atleta along with the athletes of all 11 ASEAN countries. Ayun, So, okay. Pero meron po bang mga apektado na Pilipino dahil po sa gulo na nangyayari? well, sa awa ng Diyos ay wala pong apektadong Pilipino dahil as early as the 7th of December, nailikas po ng Thai authorities ang around 400,000 residents dun sa mga communities along the borders at kasama na dyan po ang mga Filipino. There were about 110 Filipinos who were included in the evacuation. So sila po ay nailikas kaagad at wala pong mga Pilipino na apektado doon Na ngayon. nasaktan. What about evacuation? Nasaktan, aha. Yes, what about repatriation? Yung pagbalik po dito sa Pilipinas? Wala pong nanghihingi ng repatriation ngayon. Meron pong mga humihingi ng tulong, mga financial assistance, very minor forms of assistance, pero sa ngayon po walang nagpaparepatriate sa pabalik sa Pilipinas. Ayun, okay. So yung mga employers naman po nila understand and maybe when things settle, they can go back to work. Correct. At lagi po namin silang inaabisuhan na lagi pong magmatsag, makinig sa Thai authorities at pati na rin po sa mga employers nila dahil sila po ang nakakaalam ng situation on the ground. We also have this survey sa mga Pilipino na nangangailangan pa ng tulong. Hinihingi po namin dyan ang kanilang address, ang kanilang location, ang pangalan, para kung sakaling nangangailangan sila, then we are always closely coordinating with the Ministry of Foreign Affairs as well as the Royal Thai Armed Forces at Royal Thai Army. Dahil Okay. sila po ang nasa location na yon. So panawagan na lamang po, baka mayroon kayong gustong sabihing mensahe sa mga Pinoy sa Thailand at sa kanilang mga pamilya rito. Okay, sa mga pamilya nila dito, gusto ko lang pong sabihin na ang magandang balita ay wala pa po kaming natatanggap at sana wala po kaming matanggap na abiso na may naipit na Pilipino sa gulo sa border between Thailand and Cambodia. At yun pong mga Filipino, members of the Filipino community here in Thailand, alam po nila na ang embahada ng Pilipinas na nasa Bangkok ay handang tumulong kung sila'y nangangailangan. Gusto ko lang pong i-share na ang aming hotline, Assistance to Nationals hotline, ay +66 81
0917-989-7116. At ang email po namin ay bangkokpe.consular@dfa.gov.ph. At mayroon din po tayong hotline din ng Migrant Workers Office. At yung hotline po nila ay +66-83-137-6167. Yun po, yun lang Okay. po. At maraming salamat Maraming po sa salamat din pagkakataon po. ito. Yes, ma'am. Kami po'y makikipag-ugnayan pa rin sa inyo for the latest. Maraming salamat. Philippine Yes, please. Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.